Hindi ko kailanman pinangarap na maging bida sa isang kwentong madalas kong mapanood sa mga drama o mabasa sa mga chismis sa Facebook. Dear Miss Kay, magandang araw po sa iyo at sa lahat po ng mga avid listeners ng channel ninyo. Gusto ko lang din ibahagi ang kwento ng aking buhay at pagtataksil dito sa inyong programa, Miss Kay. Sana'y makapulutan niyo po ito ng aral. Ako si Jean, isang asawa, isang ina, at isang domestic helper dito sa Riyadh. Umalis ako sa Pilipinas dala ang isang simpleng pangarap, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang dalawa naming anak. Ang hindi ko alam, sa paghahanap ko ng maginhawang buhay, doon ko pala matatagpuan ang isang magulong mundo na wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking sarili. Napakaswerte ko sa asawa ko. Yun ang laging sinasabi ng mga kapitbahay at kamag-anak namin sa probinsya. Si Randolph ay isang mabait, matiisin at mapagmahal na lalaki. Wala akong maipipintas sa kanya. Noong magdesisyon akong mag-abroad, siya ang voluntaryong nagpaiwan para mag-alaga sa dalawa naming anak na nasa elementarya pa lamang. Si Randolph ang nagluluto, nagpapaligo, nagtuturo ng assignment at nagpapatulog sa kanila araw-araw. Sa bawat video call namin, nakikita ko kung gaano kaayos ang mga bata. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Jean, huwag kang mag-alala sa amin dito. Alagaan mo ang sarili mo riyan. Basta para sa pangarap natin, kakayanin ko to." Si Randolph ang perpektong asawa. At yun ang pinakamahirap na bahagi ng kwento ko. Dahil kahit gaano siya kabuti, hindi iyon naging sapat para mapigilan ang unti-unting paglamig ng puso ko dulot ng distansya. Lumipas ang 2 taon na puro trabaho, puyat at pagtitiis ang buhay ko rito sa Riyadh. 2 taon na paulit-ulit ang routine. Gigising ng alas 5 ng umaga, maglilinis, magluluto at mag-aalaga ng mga anak ng amo ko at matatapos ako ng hating gabi. Sa unang taon, kayang-kaya pa ng puso ko ang pangungulila dahil sa mga matatamis na mensahe ni Randolph. Ngunit habang papasok ako sa aking 2 taon, may kakaibang bigat na lumulukob sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng matinding kalungkutan na hindi kayang gamutin ng video call. Iba pa rin kasi kapag may totoong tao kang nakakausap. May kamay na humahawak sa iyo kapag pagod ka. At may balikat kang maiiyakan pagkatapos ng mahabang maghapon. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nagiging robot. Ang tanging koneksyon ko sa mundo ay ang screen ng cellphone ko. Sa mga sandaling iyon ng panghihina, doon pumasok sa eksena ang kuya ng asawa ko, si Ronnie. Si Kuya Ronnie ay matagal nang nagtatrabaho rito sa Saudi bilang isang welder sa isang malaking kumpanya sa Jeddah. May asawa rin siya sa Pilipinas, si Ate Kay, at meron na silang 3 anak. Sa tuwing may okasyon sa probinsya noon, madalang kaming magkausap dahil tahimik siyang tao. Pero alam ng lahat na siya ang maaasahang panganay sa pamilya ni Randolph. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang araw kung saan napagalitan ako ng amo ko dahil sa maliit na pagkakamali, nag-post ako ng isang malungkot na quotes sa isang Facebook My Day. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatanggap ako ng mensahe sa Messenger mula kay Kuya Ronnie. "Jean, kamusta ka riyan sa Riyadh? Nakita ko kasi yung post mo eh. Parang may mabigat kang dinadala. Kung kailangan mo ng mga kausap, nandito lang ako ha. Alam na alam kong hirap dito bilang OFW. Tayong 2 lang naman ang magdadamayan ngayon." Iyon ang nakasulat. Simple lang. Pero sa isang taong 2 taon nang nauuhaw sa personal at pisikal na pakikiramay mula sa isang taong makakaunawa sa hirap dito sa Saudi,
Ang mensaheng iyon ay tila isang silong sa gitna ng bumabagyo kong damdamin. Doon nagsimula ang palitan namin ng mensahe. Noong una, normal na kumustahin lang tungkol sa mga bata at kay Randolph. Tuwang-tuwa pa nga si Randolph nang malaman niyang nagkakausap kami ng kuya niya. Sabi pa niya sa akin, "Mabuti yan, mahal, para kahit papano may pamilya ka dyan na matatakbuhan kung may emergency." Kung alam lang ni Randolph kung anong uri o uri ng emergency ang darating sa puso ko. Habang tumatagal, naging mas malalim ang mga usapan namin ni Kuya Ronnie. Kay Randolph, hindi ko maipakita ang totoong pagod ko dahil ayaw kong mag-alala siya habang nag-aalaga ng mga anak namin. Ayaw kong dagdagan ng isipin ng mabait kong asawa. Ngunit kay Kuya Ronnie, dahil pareho kaming nasa abroad, malayo akong nailalabas ang lahat ng pait, pagod at takot. Salamat, Kuya, sa laging pakikinig ah. Madalas kong sabihin sa kanya, "Walang anuman, Jean. Magkapamilya tayo. At hangang-hanga talaga ako sa'yo. 2 taon mong tinitis ang lahat para sa mga pamangkin ko at sa kapatid ko." Sagot niya naman. Ngunit ang salitang kuya ay unti-unting naging isang mabigat na piring sa aking mga mata. Ang gabi-gabing pagpapalitan namin ng message ay naging isang adiksyon. Unti-unting nabubura ang linya ng pagiging magbayaw sa bawat salita ng pag-aalala na kanyang ipinapadala. Nang sumapit ang Eid holiday, nagkaroon ng pagkakataon si Ronnie na bumiyahe mula Jeddah patungong Riyadh para sa isang business seminar ng kanilang kumpanya. Dahil holiday din sa amo ko at alam naman nilang halos 2 taon akong hindi lumalabas ng matagal, pinayagan akong mag-day off. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa loob ng isang mall sa Riyadh. Nang makita ko siya, may kakaibang kaba na lumukob sa dibdib ko. Iba si Ronnie sa personal kaysa sa mga litrato at video call. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, pero ang kanyang ngiti ay may dalang pamilyar na init na matagal ko nang hinahanap. 2 taon akong walang niyakap na kapwa Pilipino. 2 taon akong walang nakasalumuhang malapit sa akin. "Ang ganda mo pa rin, Jean. Kahit mukhang pagod ka sa trabaho." Ang unang bati niya sa akin, kaya parehas kaming natawa. Habang nagkukwentuhan kami, naramdaman ko ang matinding tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi namin pinag-uusapan sina Randolph at Ate Kate sa pagkakataong yun. Ang pinag-uusapan namin ay ang aming mga sarili, ang mga pangarap namin, ang malungkot at ang pangungulila namin sa kanya-kanya naming pamilya na pareho naming pasan-pasan. 2 taon na mahaba, Jean. Alam kong pakiramdam ng nag-iisa sa kwarto gabi-gabi. Seryosong sabi ni Ronnie habang nakatitig sa mga mata ko. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ko sa ibabaw ng mesa. Nang hawakan niya yon, hindi ko nagawang bawiin to. Doon ko napagtanto kung gaano ako kahina. Pagkatapos ng ilang oras sa mall, sinabi ni Kuya Ronnie na may hinarami siyang pansamantalang apartment para sa pananatili niya sa Riyadh. Inanyayahan niya akong sumama roon para makapagpahinga at makapag-usap nang walang ibang taong nakatingin. Alam ng utak ko na may mali. Sumisigaw ang konsensya ko. Naaalala ko ang mukha ng mabait kong asawa na si Randolph na kasalukuyang nag-aasikaso sa mga anak namin sa Pilipinas. Si Randolph na walang ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan ng aming pamilya. Ngunit ang 2 taong pangungulila at pagiging malayo sa asawa ang siyang unti-unting nagpahina sa aking paninindigan. Sa huli, sumama ako sa kanya. Pagpasok namin sa apartment, sinara ni Ronnie ang pinto. Ilang sandali kaming walang imik. Magkaharap lang kaming dalawa habang pilit kong nilalabanan ang kaguluhan sa isip ko. "Jean?" Mahina niyang tawag. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinawag na kuya. "Ronnie?" Lumapit siya at marahan akong niyakap. Hindi ako umiwas. Sa halip,
Pumikit ako at hinayaang manaig ang kahinaan ko ng mga sandaling iyon. Matagal na kitang gustong makasama ng ganito. Mahina niyang sabi. Wala na akong naisagot. Ang dapat sana'y huling pagkakataon para umatras ay lumipas na. Sa mga sumunod na oras, tuluyan kong tinalikuran ang tiwalang binigay sa akin ng asawa ko. At gumawa ng desisyong alam kong habang buhay kong pagsisisihan. Pagsapit ng madaling araw, mag-isa akong nakatitig sa kisame habang mabigat ang dibdib ko. Tahimik ang buong silid, ngunit maingay ang konsensya ko. Hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko ng may pagmamalaki. Ang nakita ko sa salamin ay isang babaeng hindi ko na halos makilala. Si Jean na may napakabait na asawa, pero piniling sirain ang tiwalang binigay sa kanya. Ang unang gabi na yon sa Riyadh ay naging isang malalim na sugat na pilit kong kinukubli sa isang ngiti. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ng aking amo na may mabigat na daluyong sa aking dibdib. Ang bawat sulok ng mansyon na aking nililinis ay tila nagtatanong kung paano ko nagawang talikuran ang aking marangal na buhay sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit ang mas matinding parusa ay nagsimula ng gabi yun nang mag-vibrate ang aking cellphone para sa aming nakagawi ang video call. Mama, tignan mo si Bunso. Nakakuha ng star sa school ngayon. Ang mukha ng asawa kong si Randolph ang bumungad sa screen. Hawak niya ang bunso naming anak habang ang panganay naman ay kumakain ng hapunan sa likod niya. Puno ng pagmamalaki at saya ang kanyang mga mata. Wow, ang galing-galing naman ng anak ko. Pilit kong pinasigla ang aking boses. Kahit ang totoo ay parang sinasaksak ang puso ko sa bawat titig sa kanila. Oh, bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Napagalitan ka na naman ba? Napagod ka ba sa day off mo kahapon kasama si Kuya Ronnie? Tanong ni Randolph. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tunay na pag-aalala. Walang bahid ng kahit na anong paghihinala. Paano nga ba siya maghihinala sa sarili niyang kapatid at sa asawa niyang nagpapakahirap dito sa ibang bansa? Hindi naman, Randolph. Sumakit lang talaga yung ulo ko sa biyahe kahapon eh. Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang pagkakataon na tumingin ako sa mga mata ng asawa ko habang may bitbit na napalaking kasinungalingan. Magpahinga ka agad pagkatapos. Salamat pala kay Kuya Ronnie. Nag-text din siya sa akin kanina. Sabi nga niya, ligtas ka naman daw nakabalik sa amo mo. Napakalaki ng pasasalamat ko talaga. Na nandun siya para gabayan ka. Patuloy ni Randolph. Napatungo na lamang ako, Miss Kay. Hindi makapagsalita dahil sa bara sa aking lalamunan. Ang kabaitan ni Randolph ay naging parang latigo na dahan-dahang pumapalo sa aking konsensya. Matapos ang tawag, napaupo ako sa sahig ng aking maliit na kwarto at umiyak ng walang tunog. Lumipas ang mga linggo, akala ko ang nangyari sa hotel apartment na iyon ay isang pagkakamali lamang na kayang ibaon sa limot. Akala ko matapos ang panandali ang kahinaan ay kaya ko nang bumalik sa dati. Ngunit nagkamali ako, Miss Kay. Hindi natapos ang lahat sa Riyadh. Pagbalik ni Ronnie sa Jeddah, hindi naputol ang aming ugnayan. Sa halip, mas naging madalas at mas naging mapangahas ang aming mga usapan. Kung dati puro kumustahan at problema sa buhay ang paksa namin, ngayon ay napuno na ito ng mga salitang may ibang kahulugan. Jean, hindi ako makatulog. Naalala pa rin kita. Ronnie, natatakot ako. Paano kung malaman ni Randolph? Napakabuti niya. Hindi niya deserve to. Alam ko, hindi lang naman ikaw may kasalanan. May kasalanan din ako sa asawa ko, sa mga anak ko. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Sa loob ng ilang taon ko dito sa abroad, ngayon lang ulit ako naging masaya. Nagsimula akong mabuhay sa dalawang magkaibang mundo, Miss Kay. Sa umaga, ako ang masipag na domestic helper na nagpapadala ng buong sweldo sa Pilipinas para sa kinabukasan ng pamilya. Sa gabi, ako ang babaeng naghihintay sa bawat chat at tawag ng kanyang bayaw. Ang bawat video call ko kay Randolph ay naging isang obligasyon na lamang, habang ang bawat minuto kay Ronnie ay naging isang pangangailangan. 2 buwan matapos ang aming unang pagkikita,
Gumawa muli ng paraan si Ronnie para kami magkita. Sa pagkakataong to, hindi na kami o hindi na ako nag-atubili. Nang sabihin niyang may nakuha na naman siyang kwarto para sa weekend, parang otomatikong sumunod ang aking mga paa. Ang takot na nararamdaman ko nung una ay napalitan ng isang uri ng pananabik na mahirap ipaliwanag. Nang magkita kami sa loob ng silid, wala nang maraming usapan pa. Nung sandaling sumara ang pinto, kinalimutan muli namin ang aming kanya-kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Alam na namin kung ano kami sa isa't isa sa loob ng silid na iyon. Dalawang taong nagmamahalan sa maling panahon at maling pagkakataon. Gina, mahal na kita. Bulong ni Ronnie habang nakayakap sa akin pagkatapos ng aming pagsasama. Napatigil ako sa salitang yun. Mahal? Isang napakabigat na salita. Ronnie, wag mo kang sabihin yan. Alam nating dalawa kung anong hangganan nito. May asawa ka, may asawa ko, at higit sa lahat kapatid mong asawa ko. Sagot ko habang ang mga luha ko'y nagbabadiana. Alam ko, Jean. Gabi-gabi kong iniisip yan hanggang sa sumakit ang ulo ko. Pero anong gagawin ko? Ikaw ang nakikita ko kapag pumipikit ako. Si Kate. Matagal nang malamig ang pagsasama namin bago pa ako mag-abroad. Pero ikaw, ibang binigay mo sa akin. Pagmamatigas niya, sabay hinarap ang mukha ko sa kanya at hinandugan ako ng isang banayad na halik sa noo. Ang akala naming perpektong lihim ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat ng sumunod na buwan, Miss Kay. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Randolph sa video call, bigla niyang nabanggit ang tungkol sa kanyang kuya. Jean, may problema ba si Kuya Ronnie riyan? Nag-uusap kasi kami ni Ate Kate kahapon eh. Sabi niya, parang madalas daw magbagong mood ni Kuya kapag tumatawag. Tapos, nabawasan daw yung pinapadalang pera nitong nakaraang 2 buwan. Sabi ko naman, baka naman nagbibigay rin siya ng tulong para sa'yo, sa mga gustusin mo. Wika ni Randolph. Ang kanyang muka ay bakas ang pag-aalala para sa kanyang kuya. Naramdaman ko ang biglang pagbaba ng dugo ko sa aking mga paa. Ang perang nabawas sa padala ni Ronnie sa kanyang mga pamilya ay ang perang ginagamit niya para sa pamasahe niya papuntang Riyadh at sa pag-arkila ng hotel apartments para sa aming dalawa. Hindi ko alam, mahal eh. Hindi naman kami madalas nagkakausap ng kuya mo. Busy din yun sa Jeddah. Mabilis kong pagtanggi habang ang kamay ko ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Ganun ba? O sige't sasabihin ko na lang kay Ate Kate na baka marami lang binabayaran si kuya. Siya nga pala, Jean, malapit ng Pasko. 2 taon at kalahati ka na rin dyan sa darating na Disyembre. Hindi mo ba hihilingin sa amo mo na makauwi kahit 1 buwan lang? Miss na miss ka na ng mga bata, lalo na ako. Malambing na sabi ng asawa ko. Ang tanong na iyon ay parang isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ko. Ang pag-uwi sa Pilipinas na dati ay tanging inaasam ko, gabi-gabi, ngayon ay naging isang bagay na aking kinakatakutan. Paano ko haharapin si Randolph nang may malinis na budhi? Paano ko yayakapin ang mga anak ko habang ang aking katawan ay may bahid ng pagtataksil sa kanilang ama? At higit sa lahat, paano ko maiiwan si Ronnie dito sa Saudi kung ang puso ko ay tuluyan ng naging bihag ng kaniyang mga yakap? Ang bawat kasinungalingan ay parang patak ng asido na dahan-dahang sumisira sa pundasyon ng aking pagkatao. Habang papalapit ang Disyembre, lalong naging matindi ang pressure mula sa Pilipinas. Si Randolph, sa kanyang walang sawang kabaitan, ay nagsimula ng mag-ipon para sa aking pag-uwi. Gumawa sila ng isang simpleng welcome home banner kasama ang mga bata na buong pagmamalaki niyang pinapakita sa akin sa video call. Mama, tingnan mo. Nag-drawing si Bunso ng eroplano. Excited na silang sunduin ka sa airport. Nakangiting sabi ni Randolph. Napansin ko ang kanyang mga kamay na may mga sugat at gasgas. Bunga ng pag-aasikaso sa maliit naming manukan sa likod bahay na pinagkakakitaan niya
para lang hindi umasa sa buong padala ko. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maging mabuting asawa at ama, habang ako ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay ay nakatingin sa kanya mula sa screen, habang ang leeg ko ay may bakas pa ng mga halik ng sarili niyang kapatid mula nung nakaraang weekend. Ang ganda naman anak, malapit na, konting tiis na lang, sagot ko. Ang bawat salita ay parang tinik na bumabara sa aking lalamunan. Pagkatapos ng tawag na iyon, hinarap ko ang aking cellphone at binuksan ang chat thread namin ni Ronnie. Ronnie, nag-aayos na si Randolph para sa pag-uwi ko sa Disyembre. Hindi ko na kaya to. Lalo lang bumibigat yung dibdib ko tuwing nakikita ko kung gaano siya kabuti. Yung mga anak ko. Ilang minuto ang lumipas, tumawag si Ronnie sa pamamagitan ng voice call. Puno ng kabalisahan ng kanyang boses. Jean, hindi ka pwedeng umuwi ng basta-basta. Paano ako rito? Paano yung sa atin? Tanong niya. May halong lungkot at desperasyon ang kanyang tono. Ano yung sa atin? Ronnie naman. 2 taon na akong walang ibang iniisip kundi ang makapiling ang mga anak ko. Ngayon na may pagkakataon na ako, pinapahirapan ako ng konsensya ko dahil sa mga ginagawa natin. Mabuti na lang at tulog ng mga alaga ko noon. Dahil medyo napalakas ang boses ko. Alam ko, pero Jean, hindi mo ba nakikita? Mahal kita. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Handa akong harapin si Randolph. Marahas na sagot ni Ronnie. Napatigil ako. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng matinding kilabot sa buong katawan ko. Si Ronnie ay handang wasakin ang pamilya namin para sa isang relasyong nagsimula lang sa lungkot at pangungulila sa abroad. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim ang bangin na aming kinahulugan. Isang linggo pagkatapos ng matinding usapan na iyon, isang hindi inaasahang balita ang nanggaling sa Pilipinas. Tumawag sa akin si Randolph. Umiiyak. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa loob ng 2 taon ko sa Riyadh. Jean, si Ate Kate. Hikbi ni Randolph sa kabilang linya. Lumundag ang puso ko sa kaba. Bakit? Anong nangyari kay Ate Kate? Pumunta siya rito sa bahay kanina, umiiyak. May nakita raw siyang mga resibo ng remittance dito sa Saudi na nakapangalan sa isang apartment dyan sa Riyadh. Sa ilalim ng pangalan ni Kuya Ronnie. Tapos, may nakita rin siyang foreign number sa call history ni Kuya na madalas daw nitong tawagan tuwing gabi. Sinubukan niya raw tawagan pero ring lang ng ring. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Ang numerong tinutukoy ni Randolph ay ang aking Saudi SIM. Ang sikretong numero na ginagamit ko para lang kay Ronnie. Sabi ni Ate Kate, sigurado raw siyang may babae si Kuya Ronnie rin sa Riyadh. Nagpapatulong siya sa akin na alamin kung sino. Ang masakit pa, Jean, pinagbibintangan ka niya na kinukonsinti mo raw si Kuya dahil alam niyang nagkausap kayo nung nakaraang buwan. Patuloy ni Randolph. Halatang stress na stress siya at nasasaktan para sa kanyang pamilya. Sabi ko sa kanya, imposibleng magawa yun ni Kuya. At alam kong kung may nalalaman ka man, sasabihin mo sa akin yon, hindi ba? Jean? Hindi ako nakasagot. Ang katahimikan ko sa kabilang linya ay tila naging isang nakakabinging kumpisal. Ngunit dahil sa labis at tiwala ni Randolph, inakala niyang naputol lang ang linya. Mahal, nandiyan ka pa ba? Oo, Randolph, oo. Walang nababanggit sa akin si Kuya Ronnie eh. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Matapos ang tawag, agad kong tinawagan si Ronnie. Galit at takot ang namayani sa akin. Ronnie, nakarating na kay Ate Kate ang tungkol sa mga apartment. Pumunta siya kay Randolph. Muntik na tayong mabisto. Ngunit sa halip na matakot, naging kalmado si Ronnie. Isang kalmado na mas nakakatakot kaysa sa galit. Mas mabuti siguro yan, Jean. Para matapos ng pagtatago natin, pagod na rin naman ako magkunwari. Ano? Nasisiraan ka na ba? Sigaw ko. Napakabait ng kapatid mo. Wala akong maipipintas sa kanya. Kung mawawala si Randolph sa buhay ko, parang pinatay mo na rin ako, Ronnie.
Dahil sa takot na tuluyang sumabog ang lihim, nagdesisyon ako makipagkita kay Ronnie sa huling pagkakataon. Ginamit ko ang aking natitirang emergency leave. Nagkita kami sa parehong hotel apartment sa Riyadh. Ngunit sa pagkakataong to, walang init ng pagmamahal ang sumalubong sa amin. Ang silid ay binalot ng bigat ng aming mga kasalanan. Naupo ako sa gilid ng kama, habang si Ronnie ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod ng Riyadh. Ito na ang huli, Ronnie. Matigas kong sabi, bagamat ang puso ko ay nadudurog. Sa December uuwi na ako ng Pilipinas at pag alis ko rito, tapos na ang lahat sa atin. Bubuhayin kong pagsasama namin ni Randolph. Hihingi ako ng tawad sa kanya sa isip ko araw-araw. Pero hindi ko hahayaang malaman niya to. Humarap sa akin si Ronnie. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun, Jean? Pagkatapos ng lahat ang pinagsamahan natin sa loob ng ilang buwan? Pagkatapos mong sabihin na ako lang ang nakakaunawa sa'yo dito? Lalapit sana siya para yakapin ako upang gamitin muli ang kanyang pisikal na kapangyarihan sa akin. Ngunit tumayo ako at lumayo. Oo, Ronnie. Talang akala kong pagmamahal, isang malaking pagkakamali lang pala, nadala ng lungkot ng 2 taon kong pag-iisa rito. Mabait ang asawa ko. Walang kasalanan ng mga anak ko. Hindi ko sila ipagpapalit sa panandali ang ginahawa ng mga yakap mo. Tinitigan niya ako ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagtanggap ng pagkatalo. Ngunit may kasama ring matinding banta. Sige, Jean, kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, ang lihim sa abroad, madalas tumusunod sa Pilipinas. Nang lumabas ako ng silid na iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi sa Riyadh. Akala ko ay natapos na ang laban. Akala ko ay nailigtas ko ng aking pamilya sa pamamagitan ng pagpili sa tama. Ang hindi ko alam, ang bagyong aking tinatakasan ay nauna nang lumipad patungong Pilipinas. Isang araw bago ang aking flight sa Disyembre, habang nag-iimpake ko ng aking mga balikbayan box, nakatanggap ako ng isang maikling text mula sa hindi kilalang numero sa Pilipinas. Jean, alam ko ang lahat. Mag-usap tayong dalawa paglapag mo sa airport. Kate. Bumagsak ang hawak kong pabango nang mabasa ko ang pangalan ni Ate Kate. Kasabay ng pagkabasag ng pabangong yun, ang pagkabasag din ng aking pag-asa na maiwan ang lahat ng kasalanan ko sa disyerto ng Saudi. Ang 10 oras na biyahe mula Riyadh patungong Maynila ang pinakamahabang sandali ng aking buhay. Habang ang ibang mga OFW sa loob ng eroplano ay abala sa pagsasaayos ng kanilang mga bitbit na pasalubong at may mga ngiti sa labi dahil sa nalalapit na muling pagkikita ng kanilang mga pamilya. Ako naman ay nakatitig lang sa ulap. Malamig ang aking mga kamay, nanginginig ang aking tuhod, at ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib sa bawat segundong lumilipas. Ang text ni Ate Kate ay paulit-ulit na nagre-rely sa aking isipan. Alam ko ang lahat. 4 na salita. 4 na salitang sapat na para tuluyang wasakin ang buhay na 2 taon at kalahati kong pinaghirapang itaguyod sa abroad. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, hindi saya ang naramdaman ko, kundi matinding takot. Paglabas ko ng terminal, agad kong hinanap ang pamilyar na mga mukha ng aking pamilya, ng aking asawa at mga anak. Doon, sa gitna ng dagsa ng mga tao, nakita ko si Randolph. Hawak niya ang isang karton na may nakasulat na "Welcome home, Mama Jean," na may mga makukulay na guhit ng mga bata. Sa tabi niya ang 2 naming anak na agad tumakbo at yumakap sa aking bewang nang makita ako. Niyakap ko sila ng napakahigpit at sa pagkakataong iyon, tuluyan ng umagos ang aking mga luha. Luha ng pangungulila, luha ng saya, ngunit higit sa lahat, luha ng matinding pagsisisi. Nang iangat ko ang aking muka, sinalubong ako ng mainit na halik ni Randolph. Kinuha niya ang aking mga bagahe at hinalikan pa ako sa noo. Salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. Napakagandang regalo nito para sa Pasko. Malambing niyang sabi. Sa bawat haplos at salita ni Randolph, lalo kong naramdaman ang bigat ng aking kasalanan. Wala siyang kaalam-alam.
Ang kanyang puso ay nananatiling malinis at tapat, habang ang sa akin ay punong-puno ng mantsa ng pagtataksil kasama ang kanyang sariling kapatid. Ngunit ang panandaliang kapayapaan na iyon ay agad na putol nang lumingon ako sa gilid ng parking lot. Nakita kong nakatayo si Ate Kate. Madilim ang kanyang mukha, walang kasing talim ang mga mata at diretso ang tingin sa akin. Sige na, Randolph. Mauna na kayo sa sasakyan ng mga bata. May nakita lang akong kakilala ko rito na kasabay ko sa flight. Kakausapin ko lang sandali, ha? Pagsisinungaling ko habang sinusubukang patatagin ang aking boses. O sige, Jean. Antayin ka lang namin doon, ha? Huwag ka nang magpatagal. Excited ng mga bata na makasama kang kumain. Sagot ni Randolph. Tandaan akong naglakad patungo sa kinaroroonan ni Ate Kate. Ang bawat hakbang ko ay parang paglakad patungo sa aking sariling bitayan. Nang makalapit ako, hindi niya ako hinayaang makapagsalita. Agad niyang pinakita sa akin ang kanyang cellphone. Doon ko nakita ang mga screenshot, mga chat thread namin ni Ronnie kung saan malinaw na nakasulat ang aming mga tagpuan sa Riyadh. Ang mga salita ng pananabik at ang mga katotohanang hindi na maikakaila pa. Pinasa pala ng kumpanya ni Ronnie ang mga detalye ng kanyang nirerentang apartment sa kanyang pamilya matapos magkaroon ng internal audit sa binabawasang allowance. At dahil doon, nahalungkat ni Ate Kate ang lahat, kabilang na ang mga backup na mensahe sa tablet na naiwan ni Ronnie sa kanilang bahay. Paano mo nagawa to, Jean? Mababa ngunit mariin ang boses ni Ate Kate. Puno ng galit at labis na pagkamuhi ang kanyang mga mata. Napakabait ng kapatid ng asawa mo sa iyo. Si Randolph yung nag-aalaga sa mga anak mo habang wala ka. Iniwan niya yung sarili niyang mga pangarap para lang suportahan ka sa pag-abroad mo. Tapos ito yung susukli mo? At yung asawa ko pa? Napayuko ako. Ang mga luha ko ay pumatak sa semento. Ate Kate, patawarin mo ko. Dala lang naman ng lungkot. Dala ng pag-iisa ko roon. Huwag mong gamiting dahilan ng abroad, Jean. Huwag mong gamitin ang lungkot. Dahil lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo nag-iisa. Pero hindi lahat sa atin nagiging ahas. Putol niya sa aking mga sinasabi. Nandidiri ako sa inyong dalawa ni Ronnie. Ang sarili niyang kapatid, tinraidor ninyong dalawa. Pakiusap, Ate Kate. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Hindi ko na inintindi ang mga taong nakatingin sa airport. Maawa ka na. Huwag mong sasabihin kay Randolph. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong hindi na bumalik sa Saudi. Lalayuan ko si Ronnie, pakiusap. Huwag mong wasakin ang pamilya ko. Mahal ko si Randolph. Napakabait niya. Hindi niya kayang dalhin ng sakit na to. Nitigan ako ni Ate Kate ng matagal. May luha ring pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya kong itago to, Jean. Dahil sa tuwing nakikita ko si Randolph na nagsusumikap para sa inyo, parang nadudurog din ang puso ko para sa kanya. Pero sige, para sa mga bata, para sa mga anak ninyo na walang kasalanan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero tandaan mo to, sa sandaling malaman kong nag-uusap pa kayo ni Ronnie, kahit isang tuldok lang na mensahe, ako mismo ang magpapakita ng lahat ng ebidensya kay Randolph. Tandaan mo yan. Sumama ako sa aking pamilya pa uwi sa aming probinsya. Sa buong biyahe, nakahawak ang kamay ko kay Randolph habang ang mga anak ko ay natutulog sa aking kantungan. Normal ang lahat sa tingin ng mundo. Sinalubong pa nga kami ng ilang kapitbahay. Naganda kasi si Randolph ng simpleng salo-salo. At ang patuloy ang buhay ko na tila ba walang nangyari sa Riyadh. Ngunit para sa akin, tapos na ang buhay. Nakablock na si Ronnie sa lahat ng aking account, burado ng lahat ng bakas ng aming nakaraan sa aking cellphone. Ngunit miski, ang hindi ko mabura ay ang alaala ng kanyang mga haplos at ang katotohanang ako ay naging isang taksil na asawa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Randolph sa aking tabi, ang kanyang isang kamay ay protektadong nakapatong sa aking baywang.
Eksakto sa kung paano ko yakapin ni Ronnie noon. Nakatitig lang ako sa dilim. Niyakap ko ng mahigpit ang aking asawa. Dinama ko ang kanyang init, ang kanyang tibok ng puso na walang ibang hinangad kundi ang kabutihan ko. Ligtas na ako. Kasama ko ng pamilya ko. Nakuha ko ang aking hiling na makauwi. Ngunit habang tinitingnan ko ang mukha ng aking mabait na asawa, alam kong dala ko na habang buhay ang parusa. Ang aking lihim sa abroad ay mananatiling isang multo na laging nakabantay sa bawat ngiti at iyakap na binibigay ko kay Randolph. Ang kalungkutan sa Saudi ay natapos na, ngunit ang bagyo sa aking konsensya ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ako, si Jean. Nakauwi na ako sa aking pamilya, ngunit ang aking kaluluwa ay habang buhay nang naiwan at nakakulong sa madilim na silid ng aking mga kasalanan sa Riyadh. Sa ngayon, Miss Kay, 5 taon na po ang nakakalipas mula nang mangyari ang kwentong isinulat ko po sa programa ninyo. 5 taon na ang nakakalipas mula nang lisanin ko ang Riyadh. Hindi na ako muling bumalik pa sa abroad. Nagtayo na lamang kami ni Randolph na isang maliit na tindahan gamit yung ipon naming dalawa. At sa tulong nga niya, unti-unti namang lumaki yon. Ang mga anak namin ay nasa high school na po ngayon. Maayos naman, matatalino at lumalaking may takot sa Diyos. Sa mata ng marami, kami ang ehemplo ng isang matagumpay at masayang pamilyang Pilipino. Si Ronnie, hindi na rin bumalik yun ng Jeddah matapos yung kontrata niya. Ayon sa bali-balita sa pamilya, naghiwalay rin sila ni Ate Kate. 3 taon na rin ang nakararaan. Lumipat na siya sa ibang probinsya at doon nanirahan. Sa mga bihirang pagkakataon na may mga okasyon ng pamilya, laging gumagawa ng dahilan si Ronnie para hindi makapunta. O kaya naman ay ako ang nagdadahilan kay Randolph para manatili na lamang sa bahay. Nagkaroon kami ng hindi nakasulat na kasunduan, ang maging estranghero sa isa't isa habang buhay. Isang gabi nga, habang ang nag-aayos ako sa kwarto, pumasok si Randolph, dalang isang mainit na baso ng kape. Umupo siya sa tabi ko at tumitig sa aking mga mata ng may pamilyar na pagmamahal. Ang pagmamahal na kailanman ay hindi nagbago o nabawasan man lang. Jean, palambing niyang panimula. Minsan napapansin ko, kapag malalim ng gabi, napapatitig ka lang sa kawalan. Alam kong malaki ang sinakripisyo mo sa Saudi nung nandun ka. Alam kong may mga lungkot at hirap ka na hindi mo sinasabi sa akin. Gusto ko lang malaman mo, napakapalad ko na ikaw ang naging asawa ko. Salamat sa pananatiling tapat sa pamilya natin. Napatigil ako. Ang kanyang mga salita, Miss Kay, ay parang isang mainit na dagger na pumapasok sa aking dibdib. Ngumiti ako ng pilit at sumandal sa kanyang balikat para hindi niya makita ang biglang pag-ilap ng aking mga mata. Wala yun, mahal. Lahat naman gagawin ko para sa inyo eh. Bulong ko. Ito ang aking habang buhay na parusa, Miss Kay. Ang babuhay sa piling ng isang lalaking napakabuti. Habang bitbit ang katotohanang hindi ko deserve ang kanyang buong pagtitiwala. Pinatawad ako ng tadhana dahil hindi nasira ang aking pamilya. Ngunit ang aking konsensya ay walang pinipilang oras para ipaalala sa akin ang aking mga naging kahinaan at kasalanan. Ligtas ang aking pamilya. Buong-buo ang aking tahanan. Ngunit sa bawat gabi, nayayakapin ako ng aking asawa. Alam kong may isang anino ng nakaraan na habang buhay na nakatayo sa pagitan naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Kay. Maraming salamat po sa pag-ere ng istorya kong to. Nagmamahal, Gina.